Tanong ko lang, ano po ang problema ng isang believers if di siya makapag-soul winning dahil sa mga kabisihan niya sa tahanan? Tatandaan po natin nung tayo ay naging mananampalataya, ay merong inutos sa atin ng Panginoong Jesucristo. And He said unto them, "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." Ang isa pong utos ay hindi po yan optional, na kung gugustuhin lang natin at saka lang natin gagawin. Pero pag ayaw natin ay hindi na natin siya gagawin. At sa tuwing hindi po natin nagagampanan ng utos ng Diyos, tayo po ay nagkakasala. Ilagay na lang po natin sa ganitong sitwasyon. Nung tayo ay mga bata pa, madalas ay inuutusan tayo ng ating mga magulang. At pag tayo po ay hindi nakasunod sa kanila, ay pinagagalitan nila tayo. At dahil nga po tayo ay naging anak ng Diyos simula nung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ayon sa John 1:12, ay ganyan din po yan. Kapag tayo hindi nakakasunod sa kalooban ng Diyos, ay nagkakasala tayo sa Kanya. At tatandaan po natin, lahat ng ginagawa natin dito sa mundo ay may consequences po yan. What you sow is what you reap. Kung ano ang iyong itinatanim, ay siya mo ring aanihin. Dahil hindi naman po sinabi dyan na if you want to go, humayo ka. Pero kung ayaw mo, diwag. Pero ang nakalagay po dyan ay go. At para po yan sa lahat ng mananampalataya. Mapababae o lalaki, bata o matanda, ay pwede po yan. Basta't ikaw ay able magturo ng gospel. At ang gospel ay ang good news. At ang good news, ang Panginoong Jesucristo ay namatay, inilibing at nabuhay magmuli para tubusin ang tao sa kasalanan. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall able to teach others also. Mahalaga po ang discipleship sa isang believer upang tayo rin naman ay makapagturo sa iba. Dahil paano tayo magiging able makapagturo sa iba kung sa ating sarili ay ayaw rin natin magpaturo? Parang nung tayo ay nag-aaral pa. Sinisikap natin mag-aral mabuti para tayo ay makapasa sa mga exam. Bakit hindi natin gawin sa salita ng Diyos upang tayo ay makapag-akay ng kaluluwa sa Panginoong Jesucristo? Pero ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay hindi lamang yan sa sarili mong kaalaman, kundi humingi ka ng gabay at karunungan sa Diyos. Now, kung ikaw ay able naman mag-soul winning, pero hindi mo ito ginagawa at mas inuuna mo ang kabisihan mo sa iyong tahanan, ang wala sa iyo kapatid ay ang willingness. Dahil pagdating sa ganyan, mas inuuna mo pa rin yung kalooban mo kaysa sa kalooban ng Diyos. Dahil kung kayo ay mga magulang o mga binata pa't dalaga, o kayo ay may mga trabaho, negosyo, ako po ay naniniwala sa bawat araw na lumilipas, meron kayong nakakasalumuha dyan na ibang tao. At kung tingin mo ang taong yun ay hindi mo pa nababahaginan ng salvation, yun na ang pagkakataon mo kapatid. Dahil kung yan naman ay may alam sa salvation ay magsasalita naman yan. Ngunit pag yan ay hindi niya pa alam ang salvation, madidiscern mo yan kung anong alam niya pagdating sa salvation. Pero ang nagiging dahilan kung bakit napipigilan mag-share ng gospel ay ang kaba, hiya at pagkatakot. Pero tatandaan mo kapatid, ay hindi mababayaran ng lahat ng yaman ng mundo ang isang kaluluwa. Pero ang mga anghel ay may tuwa sa isang kaluluwa na magsisisi at tatalikod sa kanyang mga kasalanan. Kaya wag na po natin bigyan dahilan ng ating sarili na hindi makapag-akay ng kaluluwa sa Panginoong Jesucristo. Dahil totoo naman, kung may gusto tayo, ay may kaparaanan. Pero kung ayaw natin, ay marami talaga tayong kadahilanan. Dahil kung sasabihin natin ang Diyos ang naghahari sa ating buhay, pero tayo naman mismo ang kumukontrol sa ating kalooban at hindi natin ginagampanan ang kalooban ng Diyos, ay baka hindi pa talaga naghahari sa atin ang Diyos dahil mas nagagawa pa natin ng ibang bagay kesa ang inuutos sa atin ng Panginoon. Alam ko naman na lahat tayo ay may kanya-kanyang kaabalahan sa buhay. Pero kapatid, mas piliin mo na maging abala sa gawain sa Diyos kesa naman madatnan tayo na walang ginagawa at mas inaatupag pa ang mga makamundong bagay. Nawa, naging malinaw po sa lahat. Maraming salamat po and God bless you all.